Ilang taon ito na bago natin Sorry po. bago natin matumbok 'no, yoong ideal na ano na sitwasyon para sa ating mga mag-aaral all the way hanggang sa kolehiyo? Opo, Ilang taon? ngayong ano po, ngayong November, magre-release po ang EDCOM ng aming roadmap na Mm, ipo-propose para sa ating gobyerno. Ipe-present po natin 'to sa Kongreso tsaka kay President Marcos. Kailangan po natin siguro mga 10 taon na tutukan ito. Tuloy-tuloy kasi mm, masyadong matagal ding napabayaan at maraming isyung kailangang solusyonan. Kailangan nasa tama din po yung prioridad natin. Ang sinasabi natin, hindi po sapat na dagdagan yung pondo, kailangan dagdagan ng malaki ang pondo at investments natin para sa edukasyon, pero dapat ilagay sa tama din at unahin yung mga bagay na foundational. Ano ang mm. foundational? Stunting. Isa po tayo sa may pinakamataas na stunting sa buong mundo. Nakita natin sa data na pag ang bata stunted, irreversible po yung damage sa utak ng bata. Hindi niya kayang matuto ng kasing husay ng ibang nakatanggap ng tamang nutrisyon. Ngayon po underinvested pa tayo sa nutrition sa mga bata. Ikalawa, early education. Nakita po natin sa datos na pag ikaw nag-access sa early education, ito po yung age 3 to 4 ha, na nag-a-attend ka na ng mga klase sa child development centers natin, yung score mo sa math and science talagang umaakyat ng 100 points more. So napakahalaga po ng early education. Tapos ikatlo, dapat po tayo talagang i-focus yung gastos at paglalaan ng pondo sa primary education, kinder to grade 3. Inaral po natin sa Vietnam ang gasto sa bawat batang estudyante doon, 42,000 pesos sa kinder to grade 3. Tayo po nasa 18,000 pesos. At pumupunta sila sa mga school na walang principal, walang libro, Mhm, laging suspended. Tapos every other day ang pasok. Yung mga bata po nung mm. nag-implement ang matatag curriculum noong July, 5:30 a.m., kinder grade 1, kailangan pumasok kasi double shift, triple shift ang mga school. Mhm, Hindi mhm. po pwedeng ganun. Hindi matututo yung mga bata.